Yung binatang ipinakilala sa'yo ni Tiwali ngayon, mabait naman siya. Abogado rin siya tulad mo. Siguradong marami kayong pagkakasunduan. Mag-usap kayo ng maayos. Naririnig mo ba ako? Sige na po, alam ko na ma. Nasa hustong edad ka na. Dapat may makakasama ka sa buhay na mag-aalaga sa'yo. Matanda na rin ako at baka mawala na rin. Hanggang kailan pa kita mababantayan? Kapag nakuha na natin ang bayad sa paggiba ng bahay natin, itatabi ni Mama ang dote para sa kasal mo. Nakasuot siya ng itim na jacket, nakasalamin, at mukhang kagalang-galang. Huwag kang magkamali. Sige, nakikita ko na siya. Huwag muna nating ituloy ang usapan. Nandito na ako. Pasensya na po, sir. Sarado po muna ang restaurant dahil nakareserba po ngayon ang buong lugar. Nandito ako para sa blind date, kaya papasukin mo naman ako para makilala ko siya. Pasensya na po, sir. Labag po iyon sa aming patakaran. Ano ba? Ang gwapo niya. Kailangan pa ba siyang mag-blind date? Paano niya nalaman? Nakaarawan ko ngayon. Ikaw na ang pangpito na naka-blind date ko ngayong taon. Sir, Blind date? hindi ka ba abogado? Kahit ngayon lang tayo unang nagkita, sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang nakaalala ng birthday ko. Sobrang abala kami sa trabaho at dahil sa sobrang tagal, pati ako nakalimot na rin. Miss, parang nagkakamali ka. Kahit na, sa ngayon wala pa akong balak pumasok sa relasyon o magpakasal, pero nagpapasalamat pa rin ako sa inihanda mong cake para sa birthday ko. Pwede ko na ba itong hiwain? Happy birthday. Sobrang salamat. Parang ito na ang pinakamasarap na cake na natikman ko. Young Master. Naligo na si Xiaomi, kaya kinuha ko na siya. Nalaman ng staff sa shop na birthday niya ngayon, kaya binigyan nila siya ng sombrero. Sa restaurant na yon, di ko alam kung sinong biglang yaman ang umarkila ng buong lugar. Lumipat na lang tayo sa isang kapihan, ibibigay ko sa'yo ang address, punta ka roon kaagad. Pasensya na po, sir. Napagkamalan ko po kayo. Maligayang kaarawan. Pasensya na po. Yung cake ninyo, di ko sinasadyang makakain ng isang kagat. Tungkol sa mama mo, maaari ko siyang malinlang sandali. Pero di ko iyon magagawa habang buhay. Ikaw rin naman kasi, ayaw mo ring maging mayamang tagapagmana. At mas gusto mo pang bumalik bilang abogado. May sarili rin akong mga pangarap. Pinipilit nila akong magpakasal. Iyon o pamunuan ang kumpanya ang kailangan kong pagpilian. Ang alam ko, madali namang kausap ang pamilya mo. Kung wala talagang paraan, sumunod ka na lang sa kanila at magpakasal. Sa tagal mo na sa trabahong ito, ang dami ng babaeng may gusto sa'yo? Wala ka bang nagustuhan sa kanila? Pasensya na talaga. Yung cake nyo po, di ko sinasadyang makabawas ng isang kagat. Wala. Kadalasan sa kanila'y masyadong tuso. Sige, matutulog na ako. Alam mo ba, dito sa law firm natin, may bagong sikat na dumating. Siya yung sikat sa industriya, ang pinakabata, at pinakamataas ang halaga bilang partner. Talaga? Lalaki o babae? Di mo ba kilala si Kiao Yishen? Isa siyang alamat sa industriyang ito. Bukod sa pagiging pinakabatang partner, wala pa siyang ni isang talo sa kahit anong kaso.
Hindi ko pa yon narinig o nakita. Ang mga henyo tulad niya, sa buong buhay ko, hindi makikihalubilo sa isang ordinaryong tao na tulad ko. Anong nangyari sa'yo? Pangit ba ang blind date mo kahapon? Mas grabe pa ron. Ayokong pag-usapan yan. Basta, iyon na ang huli kong blind date sa buong buhay ko. Kapag muli kong narinig ang mga salitang yan, siguradong mababangungot na ako. Kung ayaw mo, wala tayong magagawa. Huwag mong i-pressure masyado ang sarili mo. Nga pala, balita ko, gusto ni Qiao Yishen na mapasama ka sa team niya. Sis, pag nagtagumpay ka na, baka naman mangyari pang ma-inlove sa'yo ang mabait mong boss. Tigilan mo yan. E paano kung maaga siyang makalbo o hindi naman kagandahan ang itsura niya? Sino ang sisisihin ko? Ang malas. Kian, ang sakto naman, intern ka pa rin hanggang ngayon? Miss Jen, di ba kasama mo pa rin yung boyfriend na inagaw mo lang? Qianqian, minahal din kita noon. Sabihan mo ang kaibigan mo. Ayusin niya ang pananalita niya. Sus! Base sa natutunan ko sa trabaho, ang mga may masamang asal dapat maparusahan. At sinabi rin ba ng propesyon mo na huwag kalabanin ng mga may masamang asal? Hamak na intern lang. Ano ba talaga ang problema mo sa mga intern? Sobra mo namang minamaliit ang mga intern, pero bakit mo naman inagaw ang boyfriend ng isang intern? Ikaw, Ipinagmamalaki mo ba ang pangaagaw ng boyfriend? Gusto mo bang tawagan ko si Tutiao para magreserba ng space para sa'yo at ibalita ang ginawa mo? Li Qianqian, pipi ka ba? Kailangan mo pa bang may magsalita para sa'yo? Gusto pa kita sanang pagsabihan, pero baka matuwa ka lang. Humanda kayo. Ang tatay ko kaibigan ng boss niyo ang tatay ko. Lagot kayo! Li Qianqian, magkakasubukan tayo. Sila naman talaga ang may sala sa'yo. Sobra-sobra na ito. Ayos lang po. Tapos na rin naman yon. Hello ma, bakit po? Li Qianqian, umuwi ka rito agad. Nagpadala ng mga tao ang developer, puwersahan daw nilang gigibain ang bahay natin. Ma, huwag kayong mag-alala, pauwi na po ako. Young Master, hindi ba iyon ba ang babaeng kahapon? Oo. Sakto nga. Ma, Pinapunta ka namin dito para maayos tayong makapag-usap at para makita kung anong ginawa ninyo sa iba. Ikaw si Miss Lee, tama? Itong mga tao ko, hindi sila marunong magtimpi at hindi rin sila nakapagtapos. Kaya pasensya na po kayo. Tungkol naman sa mga nasirang gamit, sa palagay ko, sapat na ang perang ito. ano ba talagang balak ninyo? Anong ibig mong sabihin kung ano raw ang gusto namin, Miss Lee? Sumusunod lang naman kami sa utos ng malaking boss. Ganito na lang. Ikaw, pirmahan mo na lang ang kontrata sa demolisyon. Hindi ba mas madali ang makipagtulungan? Mali ang nakasaad sa kontrata, hindi namin yan pipirmahan. Tingnan ninyo, halos makalimutan ko na ang anak mo ay isang matalinong estudyante, nag-aaral ng batas, kabisado na niya ang mga ganitong bagay. Pero tiya, ang bata ay walang muwang. Dapat naiintindihan mo yan, hindi ba? Iniisip mo rin ba? Bitiwan niyo ang nanay ko na mali ang kontrata.
Bitiwan. Bitiwan? Oo, tama. Bitiwan Tama. nyo ang... Binabalaan ko kayo. Tumawag na ako sa 911 bago pa ako dumating. Bakit kailangan pang tumawag ng pulis? Hindi naman ito aabot sa ganyan. Kung ayaw ninyo sa amin, aalis na lang kami. Nga pala, Miss Lee, mukhang hindi ito ang unang pagkikita natin. Tianze, law firm, natatapos sa trabaho ng alas 7 ng gabi, nakatira sa Shanshui neighborhood, umaalis ng bahay ng alas 8 ng umaga. Napansin kong nitong mga huli si Miss Lee ay madalas na nagtatrabaho ng gabi. Umuuwing naglalakad ng mag-isa, delikado yan. Kaya mag-iingat ka. Alis na tayo. Ma. Heto na ma. Ayos na. Nakaalis na sila. Ligtas na tayo. Kiang-kian. Hindi na pwede ang ganitong sitwasyon. Paano kaya kung lagdaan na nating ito? Kahit anong halaga ng bayad sa relokasyon, tatanggapin natin. Hindi maaari. Sobra na ang pang-aapi nila sa atin. Napakaliit ng halagang iyon, ni pang-upa sa bahay ng 2 taon ay kulang pa. Ma, wag po kayong mabahala dahil ang ginagawa nila ay lubhang ilegal. Ang bahay na ito, ikaw lang ang pinaghirapan at pinag-ipunan. Hindi natin hahayaan na basta-basta na lang tayong apihin. Dalaga na ang anak ko. Marunong na siyang magpasa. Sige, makikinig si mama sa'yo. Attorney Kiao, ukol sa inyong pagpasok maayos na po naming naihanda. Narito ang opisina na nakalaan para sa inyo. Sige. Kumusta naman ang kalagayan ng aking mga magulang? Ang ginang at ginupo ay patuloy pa rin naghahanap kung nasaan kayo. Sige, naiintindihan ko. Attorney Kiao, tuwang-tuwa ako. Salamat at pinili ninyo ang Tianze. Inaasahan kong magiging maganda ang ating pagtutulungan. Ikinagagalak ko ring makatrabaho kayo. Narito po ang listahan ng mga kasalukuyang intern naming abogado. Magaganda ang kanilang kwalifikasyon at potensyal. Pakitingnan niyo po. Itong si Li Qiangqian na isang intern nating abogado, bagamat bata pa, ay maingat at mapagkakatiwalaan sa trabaho, pati na rin masayahin din at matulungin. Sa palagay ninyo, siya na kaya? Pumili ka ng iba. Wag na. I-assign nyo na siya sa akin. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Sana maging maayos ang lahat. Bakit siya nandito? Sir, talagang napakaliit ang mundo. Oo, Tungkol po sa nangyari noong nakaraan, humihingi po ako ng paumanhin. Plano ko po sanang bayaran kayo para sa cake, kaso masyadong magulo ang nangyari noong araw na yon. Pwede po ba nating makuha ang contact info ng isa't isa? Kapag may panahon po kayo, gusto ko po kayong formal na bigyan ng nararapat na pabor bilang kabayaran. Attorney Kiao, ibig sabihin ba nito, magkakilala na pala kayong dalawa? Po? kaka-add ko lang siya sa WeChat. Alam ko na rin ang birthday niya. Kaya siguro pwede na nating sabihing magkakilala kami. Kumusta? Ako si Kiao Yishen, ang bago mong boss. Qiangqian, mula ngayon, sumunod ka at matuto kang mabuti kay Attorney Kiao. Pagdating sa mga gagawin, ibigay mo sana ang buong makakaya mo. Kamusta po, Attorney Kiao? Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyong trabaho. Natatandaan ko,
na magkasing edad lang kayo ni Attorney Kiao. Kayong mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Li Qiangqian, anong klaseng kamalasan ba itong kinakaharap mo? Miss Lee? Miss Lee? Miss Lee? Pa, pasensya na po. Ayos lang. Ligpitin mo na ang mga gamit mo, ayusin mo na ang pwesto mo. Pagkatapos, pumunta ka sa opisina ko. Tapos na ako rito. Bakit kailangan pa siyang makasama ko? Tuloy. Attorney Kiao. Ito po yung ipinasa ni Attorney Lee dati. Mga pending na kaso pati mga dokumento. Naayos ko na po ang mga ito. Nandito po ang detalye at progreso. Pakitingnan niyo po kapag may oras kayo. At kung sakaling may di malinaw sa ginawa ko, sabihan niyo lang po agad. Maganda ang work attitude mo sa trabaho. Mukhang hindi ka pala ganun kalito. Attorney Kiao. Attorney Kiao. Nailipat mo na ba ang gamit mo sa workstation? Attorney Kiao, tungkol po sa naging di pagkakaunawaan dati, nais ko lang po sanang magpaliwanag sa inyo. Ang nangyari po noon sa restaurant, pasensiya na po talaga, nagkamali lang po ako ng taong kinausap. Naiintindihan ko. 2 salita lang? Naku, parang mas nakakatakot pa siya kaysa kay Attorney Lee. May kailangan ka pa ba? Wala. Wala na po. Huwag kang mag-alala. Basta sa trabaho, hindi ka tulad ng magulong asal mo sa labas. Makakaasa po kayo, Attorney Kiao. Kung ganoon, babalik na po ako sa trabaho. Qiangqian. Qiangqian, Anong kailangan mo? tungkol sa nangyari dati, masama pa rin ang loob ni Yanyan, kaya gusto kong humingi ka ng paumanhin sa kanya. Asa ka pa? Qiangqian, iba ka na ngayon. Hindi ka naman dating ganyan. May lakas ka pa ring sabihin yan sa akin. Alam kong sinisisi mo pa rin ako dahil sa naging kami ni Yanyan, pero naisip mo ba, nang maigi, batay sa kalagayan at estado natin, maski wala pa si Yanyan, hindi rin tayo magtatagal hanggang dulo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ako ang susunod na tagapagmana ng Go Group, habang ikaw naman, isang simpleng intern na abogado lang at may bitbit ka pang responsibilidad na bata. Akala mo ba talagang tayo ang magkakatuluyan? Qiangqian, tigilan mo na ang pangarap na umangat pa. Matuto kang makontento sa nararapat lang sa'yo. Young Master, maaari na po ba tayong umalis na? Oo? Tara na. Young Master, hindi ba sanay ka na sa mga ganong klaseng babae? Laging gustong kumapit sa mayayaman, wala namang bago doon. Huwag kang basta-bastang maghusga. Sa taong hindi pa natin kilala, at huwag ka ring basta-basta gumawa ng sarili mong conclusion tungkol sa iba. Pasensya na po, Young Master. Paandarin mo na ang kotse. Ma, andito na po ako. Qiangqian, bakit ka ngayon lang nakauwi? May bago kaming partner sa law firm at may ilang bagay na kailangang paglaanan ng oras para maayos. Ma,
Bakit po kayo umiiyak? Hindi. Naghiwa lang si Mama ng sibuyas kanina, kaya napaluha lang ako. Yung mga nanggugulo ba sa lupa natin ang dahilan nito? Hindi anak, nag-aalala lang talaga si Mama sa'yo. Alam mo, simula nang ipinanganak kita sa mundong ito, hindi ko man lang naibigay sa'yo ang maginhawang buhay, gaya ng ibang bata. Matanda na ako at wala nang silbi. Sa buhay kong ito, wala na akong ibang hiling. Kundi makita kang magkaroon ng sarili mong pamilya, ng taong mag-aalaga at magmamahal sa'yo habang buhay, nang matahimik na akong mamaalam. Ma, ano po ba ang sinasabi nyo? Ma, nauunawaan ko po kayo, pero tiyak na aabot pa kayo ng 100 taon, kaya huwag nyo pong sabihing aalis kayo. Sige? Hindi na aalis si Mama. Sasamahan kita habang buhay. Attorney Kiao, may ipapagawa po ba kayo? Samahan mo ako sa labas mamayang hapon. May isang kasong legal aid sa opisina natin na napansin kong wala pang humahawak. Oo. Sige. Sige po. Hindi ko inakala na ang isang tanyag na abogado ay maglalaan pa ng oras para sa legal aid. Lola Lee, kayo po ba ang tumawag sa amin noon? Lola, ako ang abogadong itinalaga ng Tianzi Law Firm para sa inyo. Ako si Mr. Kiao. Tawagin mo na lang akong Xiao Kiao. Ikuwento mo sa akin ang iyong mga problema at tutulungan kitang lutasin ang mga ito. Saglit. Hindi ba sinabi ko na lalabas tayo? Bakit nakatakong ka pa rin? Kasi, sa opisina kasi, wala akong naihandang ibang sapatos at hindi ko naisip na ganito katagal ang lakad natin. Sige. Naitala mo na ba ang lahat ng mahahalagang punto na binanggit ni Lola Lee? Kung may nais kang sabihin, maging prangka ka lang. Napansin ko lang po, kayo, Attorney Kiao, ay mas mabait pala kaysa inaakala ko. Noong una kitang nakita, batay sa itsura at pananamit mo, alam ko kaagad na isa kang marangyang don o mayamang tagapagmana. Kalaunan ko lang nalaman na ikaw pala ay isang mahusay na abogado at hindi ka pala nagtatanim ng galit. Hindi mo hinayaang dahil sa kawalan ko ng galang noon ay paginitan mo ako. Kaya, anong uri ng tao ang inakala mo sa akin noon? Hindi naman ganon. Ang akala ko lang noon. Akala ko magiging kabilang ka sa mga taong sobrang seryoso at masungit. Kung ganoon, hindi pala ako pumasa sa inaasahan mo, pasensya na. Madalas ka bang mag-blind date? Pinipilit na ako ng nanay kong magpakasal agad, kahit hindi ko pa talaga nais magpakasal ng ganito kaaga. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya. Sa loob ng maraming taon, mag-isa siyang kumakayod, hindi madaling magpalaki ng anak ng mag-isa. Naiintindihan ko. Kaya pala, dahil sa kagustuhan ng pamilya mo? Sayang naman. Ang hiling ng pamilya mo ay hindi dapat maging hadlang sa sarili mong buhay. Bilib ako sa dedikasyon mo sa trabaho at nabasa ko rin ang ilan sa iyong background. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang umasa kanino man. Ang mga material na bagay na nataglay ng iba ay hindi ganoon kahalaga gaya ng akala mo. Siya nga pala, nandito na tayo sa inyo. Salamat, Attorney Kiao. Bakit hindi ka nag-iingat? Kaya ko naman po ang sarili ko. Attorney Kiao, huwag na po kitang abalahin.
Kiao, Attorney Kiao. Pilay na nga ang paa mo. Gusto mo pang umakyat ng hagdan? Seryoso, wag na po kayong mag-abala. Kaya ko po talaga. Anong palapag? Ika-6 na palapag po. Salamat po, Attorney Kiao. Maraming salamat po, Attorney Kiao. Walang anuman. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nakita ko lang na kailangan mo ng tulong. Hindi po, hinding-hindi ako mag-iisip ng ganyan. Tandaan mong mag-leave ka bukas. Pumunta ka sa ospital para ipasuri kung gaano kalala ang paa mo. Magpahinga ka ng maaga. Sige po, salamat po, Attorney Kiao. Ma? Salamat po, Attorney Kiao. Wag na po. Suotin mo na ito. Malamig paggabi. Dadalhin muna kita para magamot ang mga sugat mo. Nasa ER pa si tita. Ano man ang mangyari, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Nag-aalala ako. Wala ka rin namang maitutulong kung tatayo ka lang dyan. Pagkatapos ng operasyon, marami ka pang dapat asikasuhin. Balak mo pa ba akong istorbohin? Attorney Kiao, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung ganon, sumama ka sa akin. Medyo malala ang sprain mo. Huwag mo munang basain ito at kailangan mong palitan ang gamot 2 beses sa isang araw. Sige po, salamat sa tulong. Kayo po ba ang kamag-anak ni Lihong? Nasa huling yugto na ng cancer sa buto ang pasyente. Bakit hindi niyo agad sinabi sa amin? Akala ko talaga, ang gusto lang niya na makita akong magpakasal kaagad. Di ko inakala na natatakot siya na baka di niya abutan ang araw ng kasal ko. Pasensya na po, Attorney Kiao. Kakalipat ko pa lang para tumulong sa inyo sa trabaho, tapos ganito pa ang nangyari. Ipapaliwanag ko sa opisina ang sitwasyon para maibigay sa inyo ang mas maayos na schedule. Ako na ang bahala sa trabaho. Tumutok ka na lang sa pag-aalaga kay tita. Salamat sa iyo, Attorney Kiao. Pasensya sa abala, at sinamahan mo ako sa pag-aasikaso dito sa ospital buong magdamag. Walang anuman. Pahiram ng cellphone mo. Ha? Narito ang numero ni Wang Chi. Kung kailangan mo ng tulong, pwede mo siyang tawagan. Nakakahiya namang makaabala pa. Mauna na ako. Pag nagising si tita, magpahinga ka na rin. Kiang Kian. Sino siya? Boyfriend mo ba siya? Ma, nakilala ko po siya sa trabaho. Matagal na rin po kaming magkasama. Anak? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kaya pala noong pinapunta kita sa mga blind date, tila labag palagi sa loob mo. Tungkol naman po sa karamdaman ninyo, bakit hindi nyo rin po ito sinabi sa akin? Ma, napakalaking bagay po nito. Hanggang kailan nyo pa po balak itong itago sa akin? Nang lumabas ang resulta ng check-up, agad sinabi ng doktor, nakaunti na lang ang oras ko. Sa halip na sabihin sa iyo, mas pinili na lang ni Mama na makasama ka sa huling pagkakataon.
at lumikha ng masasayang alaala. Ngayong nakikita kong na may nag-aaruga na sa iyo, panatag na ang loob ko. Nakakaawa ka naman, anak. Alam na naming ng papa mo kung nasaan ka ngayon, kaya sagutin mo ang telepono, o hihintayin mo pa bang puntahan kita sa Tianze para hanapin ka? Bakit ka umuwi ng mag-isa sa bansa? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Lahat ng babaeng maingat na naming pinili ni papa mo, hindi mo sinisipot? Ayaw mo ring magtrabaho sa kumpanya? Ano ba talaga ang balak mo? Ayaw ko pong pumasok sa negosyo? Kailan nyo ba po ititigil ang pagpipilit ng mga gusto nyo sa akin? Kung ayaw mong bumalik, ayos lang. Pero kailangan mo pa ring makinig sa amin. Humanap ka ng matinong babae at agad kayong magpakasal para naman magkaroon na kami ni papa mo ng apo sa lalong madaling panahon. May inihanda na akong makikilala mo, anak siya ng may-ari ng isang brokerage firm. Bukas, kakain kayo sa labas, malinaw ba? Nakikinig ka ba? Hindi po maaari. Magagalit po ang girlfriend ko. May girlfriend ka na? Kailan pa kayo nagsimula? Attorney Kiao. Matagal na po kaming magkarelasyon at bumalik ako sa bansa dahil gusto kong mas mapalapit sa kanya. Pasok ka muna. Young Master, ano po yun? Dumating ba si Li Qiangqian? Hindi. Hindi po. 3 araw na po siyang tuloy-tuloy na naka-leave. Gusto niyo po bang tawagan ko siya? Hindi ba siya tumawag sa'yo? Young Master, hinahanap niyo po ba siya? May ipapagawa po ba kayo? Anong trabaho ng babae? Ano ang kalagayan ng pamilya nila? Ano ang pangalan niya? Anong itsura niya? Kailan mo siya dadalhin dito? Para makita namin ni papa mo? Gaano na kayo katagal? Kailan kayo magpapakasal? Anak po siya ng karaniwang pamilya. Li Qiangqian po ang pangalan niya. Kasama ko siya ngayon sa law firm. Assistant ko po siya. Kung ganoon, uuwi kami bukas para makapagsalo-salo tayo sa pagkain. Hindi po pwede. Masyadong mabilis. Baka mabigla siya. Pasilip naman ng litrato niya. Gusto kong makita kung anong itsura ng magiging manugang ko. Sige, maaari ka nang lumabas. Qiangqian, kailan mo ba talaga ipapakilala sa mama mo ang nobyo mong abogado? Abala po siya sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Wala talaga siyang oras. Talagang abala ang kabataan ngayon? Naiintindihan ko naman iyon. Nag-aalala lang ako na baka wala na ako rito dahil kapos na ang oras ko. Ma, ayan na naman po kayo sa mga sinasabi nyo. Miss Lee, may oras ka ba mamaya ng gabi? May nais sana akong pag-usapan sa iyo. Sige po, Attorney Kiao. Mayroon din po akong gustong itanong sa inyo. Anong gagawin ko rito? Paano ko sasabihin to sa kanya? Hihilingin ko ba na magpanggap siyang boyfriend ko? Nakakailang talaga ito. Attorney Kiao, sabi mo kanina na may gusto kang sabihin sa akin. Ano po iyon? Huwag ka munang magmadali. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa iyo. Kung tungkol ito sa trabaho, huwag kang mag-alala. Inaprubahan ko na ang mahaba mong leave. Tungkol naman sa law firm, naipaliwanag ko na sa kanila ang sitwasyon at ililipat na ang iyong internship assessment sa ibang araw. Hindi ko inakalang napakabait niya.
Ito ba ang nais mong sabihin? Hindi po. Attorney Kiao, siguro po ay may ideya ka na sa kalagayan ng pamilya ko. Ang lagay ng nanay ko ay malubhana, ang kaisa-isa niyang hiling sa buhay ay makita niya akong magkaroon ng sariling pamilya. Noong nakaraang araw, malaki ang naitulong mo sa akin sa ospital. Maraming salamat po. Pag-alis ninyo, nagising si Mama, nakita ka niya, at napagkamalan kanyang boyfriend ko. Kasi po, ayokong mag-alala pa siya, kaya agad ko na lang inamin iyon. Ano po? Umaasa po sana ako na tulungan mo akong magkunwari na magpanggap kang boyfriend ko. Kung hindi ka sang-ayon, okay lang po. Alam ko pong malaking pabor ito ay talagang nakakahiya. Naging bastos din na naimbento. Ang relasyon natin nang hindi mo alam, kaya naman. Walang problema, Miss Lee. Sa palagay ko ngayon, ang nais nating talakayin ay iisang bagay lang. Bakit? Katulad mo, may mga dahilan din akong di ko kayang iwasan. Pero sa parte ko, mas mahirap yata itong lutasin. Ang magpanggap lang na magkasintahan, baka hindi rin umubra. Kailangan ng marriage certificate para hindi na nila ako kulitin. Ayaw mo ba? Hindi naman. Medyo nabigla lang ako. Nagagawin mo to. Pero, kailangan ko lang linawin sa'yo na pawang pakikipagtulungan lang ang relasyon natin at wala talagang pagsasamang mag-asawa. Ang kapalit para sa'yo, ilalagay ko sa kontrata. Kung ayos sa'yo, pirmahan mo na ito. Ito ba ang tinatawag nilang mayamang amo? Ang galante mo namang magpamudmod. Wala naman akong ibang pagtutol. Payag akong ilagay na pagtutulungan lang ito. Ngunit, hindi ko kailangan ng bayad. Kasi kung ganoon, para ko na ring ibinenta ang kasal ko. At ayokong mangyari yon. Kung desidido ka na, walang problema. Sasabihan ko si Wang Chi na ihanda ang nilalaman ng kontrata. Sige, walang problema. Kung ganoon, bukas ng umaga, magkikita ba tayo sa opisina para magpakasal? Magkita tayo bukas ng umaga. Halika na. Uwi na tayo sa bahay. Sa bahay? Legal na tayong magpartner na ngayon. Kaya kahit peke ang kasal natin, kailangan pa rin tayong tumira sa iisang bubong. Hay naku, bakit mo pa ako sinundan hanggang dito? Salamat. Inutusan ko na ang mga tao para linisin ang guest room. Kung may anumang hindi ka komportable, sabihan mo lang ako anumang oras. Bagaman nagpapasalamat ako sa iyo, gusto ko pa rin sanang magtanong. Bakit mo ako dinala sa bahay ninyo? Miss Lee, matalino ka naman, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinili kita upang maging aking kasosyo sa negosyo, kaya syempre inimbestigahan muna kita. Tungkol naman sa problema ng pamilya mo, nagpadala na ako ng mga tao para ayusin iyon. Hindi pa ligtas kung babalik ka ngayon. Hindi natin alam kung kailan sila muling lilitaw, kaya sa ngayon, dito ka muna manuluyan sa amin. Siya ba? Sa dinami-rami ng tao ay ganito kabait? Mukhang matagal-tagal na hindi tayo nagkita. Kumusta? Ang pakiramdam na makatrabaho ang isang sikat na eksperto, hindi ba kakaiba iyon? Kaya ako nawala nitong nakaraan ay dahil nagkaproblema sa bahay, kaya nag-leave muna ako. Biro lang. Alam kong naka-leave ka naman. Hulaan mo. Sino ang nakita ko kanina? Sino ba? Nasalubong ko si Jin Yan sa front desk. Hindi ko lang alam kung sino ang hinahanap niya. Uy, munting intern. Nagkita na naman tayo.
Miss Jin, may usaping legal ka bang na kailangan mong ikonsulta? Ang mga problema ng mga mayayaman ay madalas kakaunti lang. Ang pakay ko rito ngayon ay hanapin ang partner niyo na si Mr. Kiao. Sabi ng pamilya ko. Nakauwi na siya at gusto niya akong makita para pag-usapan ang petsa ng aming kasal. Maaari mo ba akong ihatid sa opisina niya? Yung sinasabi niyang Mr. Kiao, siya ba yung kahapon na kasama kong kumuha ng marriage license, si Kiao Yishen? Parang wala naman yatang ibang apelyidong Kiao sa law firm na ito. Miss Jin, baka mali ang napuntahan mo. Sa amin, iisa lang ang Ginoong Kiao at hindi kanya kilala. Bukod pa riyan, hindi ba kayo ni Ginoong Gu ay sobrang lapit sa isa't isa? Bakit bigla ka na lang na-engage sa iba? Hindi ko kailangang magpaliwanag ng anuman sa inyo. Ang dapat niyong malaman na ang paglalaro ko kay Gusibay ay kasing dali lang ng paglalaro ni Gusibay sa'yo. Pagdating sa kasal, kailangan pantay kayo ng estado sa buhay. Kaya, napagkasunduan niyo na pala ang engagement niyo? Siyempre, bakit hindi? Binabati kita, Miss Jin. Sana tumagal ang samahan ninyo. Narito na ang fiancé mo. Anong ginagawa ninyo? Nagkukumpulan kayo sa oras ng trabaho? Tapos na ba ang case files? Attorney Kiao. Attorney Kiao, hinahanap po kayo nitong babae. Mr. Kiao. Mr. Kiao? Ako si Jin yan. Ibinigay sa akin ni Tito at Tita ang number mo, pero hindi kita makontak. Pwede ba tayong mag-usap? Ipinagkasundo na kita sa anak ng may-ari ng malaking kumpanya. Bukas, maghahapunan kayong dalawa. Naiintindihan mo? Sama ka sa akin. May fiancé nga talaga siya. Mr. Kiao, kailangan ko pa ba magpakilala sa'yo? Matagal nang magkakilala ang mga magulang natin at sa negosyo palagi silang nagtutulungan. Sa palagay ko, kung magiging tayo, bagay na bagay talaga tayo. Ang nais lang ni nanay ay na magkakilala lang tayo. Attorney Kiao. Ayon sa batas sa kasal ng Republika ng Bayan, ng Tsina Seksyong 258, sinumang may dalawang asawa ay makukulong ng di bababa sa 2 taon. Ipinapakita mo ba sa akin kung gaano katatag ang kaalaman mo sa mga alituntunin ng batas? Mr. Kiao. Mr. Chiao, ang pagtitig sa cellphone habang may nagsasalita ay kawalan ng galang. Pasensya na. Ngunit ang pagpunta rito ng walang paanyaya ay hindi rin magalang. Hinding-hindi ako sumasagot ng tawag mula sa mga di ko kakilala. Sabi ni nanay sa akin na bahagya lang tayo magkakakilala, walang kasalang magaganap, at walang anumang mamamagitan sa atin. Pasensya na kung masyado akong nagmadali, pero hindi ba dapat nating subukang makilala muna ang isa't isa? Tutal, ito naman ang nais ng ating mga nakatatanda. Pasensya na. Hindi ko alam kung maling impormasyon ang nakuha mo, pero malinaw kong sinabi na ayoko sa pagkikitang ito. Hindi ito magugustuhan ng asawa ko. Kasal ka na? Oo. Kailan lang? May kailangan ka pa? Abala ka ba? Dahil nag-leave ako kamakailan, may mga naiwan pang file na kailangang ayusin, kaya tinatapos ko lang ang mga ito. Hindi ko pa pala na itatanong sa'yo. Kumusta na si Tia? Sabi ng doktor, ituloy lang muna ang gamutan. Bukas, sasama ako sa'yo para dalawin si Tia, para na rin mapanatag ang loob ni Tia. Akala ko kasi, Akala mo ano? Akala mo ba, sisirain ko na ang kasunduan natin para makipagkita sa mga ipinakikilala ng pamilya ko? Hindi mo talaga ako kilala. Ang bawat salitang binitawan ko at ang bawat desisyong ginawa ko, hinding-hindi magbabago. Bago ka mag-isip kung ano-ano, isipin mo muna ang trabaho ko. Kung ang isang taong nagtatrabaho sa batas ay mahilig pabago-bago ng isip, hindi siya magiging katulad ko. Huwag kang mag-alala.
Mas kabisado ko ang batas kaysa sayo. Ang pagsasama nating ito ay magpapatuloy. Magpahinga ka ng maaga. Bakit? Bumibilis ang tibok ng puso ko? Anong pagkakataon, Miss Jen? Hindi ito coincidence. Sinundan ko si Attorney Kiao dito. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, narito ako para silipin ang asawa niyang pinag-uusapan ng lahat kung sino ba talagang mayamang babaeng ito. Anong pakay mo? Nakita mo na ang nais mong makita, Miss Jen. Nandito ako ngayon kasama ang asawa ko para dalawin ang isang pasyente. Miss Jen, kung mauulit pa ang ganitong pagmamanman o anumang panghihimasok sa aking pribadong buhay, hindi ako magdadalawang isip na magsampa ng kaso laban sa iyo. Li Qiangqian? Paano siya napasama? Young Master Gu, hindi ko inakala na ang ex-girlfriend mong iyan ay ganoon pala kahusay. Bakit mo ako pinatawag dito? Isang taong nakipaghiwalay sa pamamagitan lang ng text message. Ano pang mahalagang bagay na di mo kayang sabihin sa telepono? Gu Sibay, mahal mo ba ako? Mahal kita. Mabuti kung ganoon. Ngayon ay magiging tapat na ako sa iyo, na nakipaghiwalay ako sa iyo. Dahil kailangan naming makipag-ugnayan ng kumpanya namin sa Kiao family. Bilang anak ng isang may kaya, sigurado akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Dapat sana'y naging maayos ang lahat. Pinagkita na kami ng mga tao mula sa Kiao family. Pero sino ang mag-aakalang? Biglang sisingit ang ex-girlfriend mo at naging manugang pa siya ng Kiao family. Ano? Siya ba ang naging manugang ng Kiao family? Ngayon, anong dapat kong gawin? Anong balak mong gawin? Nagkasama na kayo noon, kaya kilala mo na siya? Gusto kong gawin mo ang lahat ng paraan para mawalay si Li Qiangqian kay Kiao Yishen. Kung gagawin ko yan, anong makukuha ko? Hindi ba sabi mo mahal mo ako? Kapag nagawa mo ito, kahit na sino ang pakasalan ko, papayagan kitang, kahit kailan at saan mo man gusto, na mahalin mo ako. Itong si Qiangqian namin, bata pa lang ay parang lalaki na ang ugali. Napakapursigido, kaya marami na siyang pinagdaanan. Simula ngayon, ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo, Yishen. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ng mabuti si Qiangqian. Ma, ngayon ba ay kampante ka na? Kampante na ako. Nang makita ko si Yishen, panatag na ang loob ko. Qiangqian, lumabas ka muna dahil may kakausapin lang. Ako kay Yishen. Sige na, lumabas ka na. Pagkatapos nito ay umuwi na kayo, magpahinga ng maaga, huwag na kayong magtagal. Ijo, alam ko namang dinala ka lang niya para kumalma ako. Pero si Tia ay talaga namang wala na siyang gaanong panahon. Matigas ang ulo niya na mapaamo siya sa kahit na sino. O kaya naman ay kusang maging may bahay lang ay napakahirap mangyari. Alam ko rin na, sa isang tulad mong may magandang katayuan, imposibleng magkaroon kayo ng katuluyan ng anak ko. Ngunit si Tia ay totoong gustong makiusap sa iyo. Kapag wala na ako, kapag nawala na ako, hindi ko hiling na samahan mo siya araw-araw o alagaan siya. Pero si Tia ay nagnanais na sana'y maalala mo man lang siya. Mag-isa ko siyang pinalaki at ang batang ito sa tatay niya ay walang kahit anong alaala. Kaya kung mawala na ako, dito sa mundo ay wala na talagang taong mag-aalala sa kaniya.
Xiao Kiao, kahit sabihing hindi gaanong nakapag-aral si Tia, pero kahit papaano, dahil sa katandaan ko, ang ilang mga aral ay galing sa sarili kong mga karanasan. Kapag ang isang tao dito sa mundo ay walang inaalala at wala ring nag-aalala sa kanya, ay mawawalan na siya ng pag-asa para na rin siyang nabubuhay sa hirap. Kaya naman, umaasa lang si Tia na sana ay maalaala mo siya. Kahit kapag mga piyesta, maisip mo lang kung ano ang ginagawa niya. O lumipas man ang ilang buwan, ay makamusta mo man lang siya. Hanggat may nag-aalala sa kanya, hindi na siya muling mag-iisa. Tia, pangako po yan. Anong problema? Si Mama, ano ba ang sinabi niya sa'yo? Wala naman iyon. Pinaalalahanan lang ako ni tita na dapat kitang pakitunguhan ng maayos. Baka nahihiya lang siyang sabihin yun sa'yo ng harapan. Sobrang mahal ka ni tita. Alam ko, at mahal ko rin siya ng todo. Kaya palagay ko, mahihirapan akong matutuhan ang leksiyong ito sa buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang maisip kung sakaling mawala na ang mga mahal ko sa buhay, kung gaano ito kasakit. Huwag kang matakot. Sa mundong ito, may mga taong laging nagmamalasakit sa'yo. Nasaan si Li Qianqian? May trabaho siyang pinuntahan kaninang umaga, kaya umalis na siya. At sa ospital naman, mas dalasan mo ang pagdalaw doon? Mahirap ang pinagdaraanan ng matanda. Young Master, talaga bang naniniwala ka na gusto lang niya makipagtulungan sa'yo? Huwag mo nang itanong ang hindi mo dapat. Ano po ang kailangan ninyo? Ikaw siguro ang mayamang. Nanabihag ni Li Qianqian? Ano? Anong pinag-uusapan ninyo? Gumagawa lang kami ng paraan para lang may makain. Pero, hindi naman pwedeng. Pagkatapos naming tapusin ang trabaho, hindi nyo kami babayaran, di ba? Totoo yan. Sinabi niya sa amin dati ng ang yabang-yabang niya na sobrang yaman ninyo. Kapag napao ka niya, hindi raw kami mauubusan ng hati. Ngayong pumayag kami sa kanya sa lahat ng palabas niyang pakulo, ni isang sentimo wala pa kaming natatanggap. Ang paggiba sa bahay niya, ang hirap gawin nun. Wang Chi, tawagin mo ang security. Wag na. Aalis na kami. Attorney, pakiusap. Sabihin nyo na lang kay Li Qianqian na ang mga ipinangako niya sa amin, wag niyang kalimutan. Sandali. Ano bang ipinangako niya sa inyo? Ang pangako niya sa amin ay mag-enjoy daw kaming lahat. Aalis na kami. Young Master, Lumayas kayo. Wala naman akong tutol, sang-ayon ako sa nakasaad sa kontrata, pero hindi ko kailangan ng bayad dahil parang ibinibenta ko ang kasal ko at ayoko noon. Li Qianqian? Lahat ba ito'y palabas mo lang, ha? Alauna na ng madaling araw, bakit hindi ka pa umuuwi? Uminom ka ba? Bakit di mo sinasagot ang mga text ko? Bakit ko naman sasagutin? Li Qianqian? Ang pagkikita natin? Lahat ba yon? Plano mo lang? Anong sinasabi mo? Wala naman. Mulat sa pool pa lang naman. Magka-business partner lang tayo.
Anong nangyari sa kanya? Yung pinapaimbestigahan ko sa iyo kahapon? Kamusta na yon? Young Master, pareho lang ito sa nauna nating investigasyon. Walang daya sa mga pangunahing datos. Tungkol naman sa gulong ng pagpapatalsik, marami ang sangkot, kaya kailangan pa ng kaunting oras. Lumabas ka muna. Li Qianqian, ang mga pagkikita natin, lahat ba iyon ay plano mo lang? Ano ba talaga ang sinasabi niya? Simula kagabi hanggang ngayon, tila nag-iba ang pagkatao niya. Qianqian, bakit ka tulala? Anong nangyari? Napakalaking balita nito. Attorney Kiao. Ikakasal na si Attorney Kiao. Qianqian, sino kaya ang ganito kagandang kapalaran na mapapakasal sa perpektong lalaki katulad ni Attorney Kiao? Kayo po ba si Bebe Li Qianqian? Ang nanay ninyo po ay agaw buhay na. Ma. Sige. Mabait na bata. Ma, huwag kang umalis. Ayokong umalis ka. Qianqian. Huwag kang matakot. Dito sa mundo, may mga tao pang magmamahal sa'yo. Huwag kang umalis. Bakit hindi ka pa pumasok? Tumayo ka na. Nga pala, darating si Mama bukas. Maghanda ka na. Kiao Yishen. Wala na akong nanay. Pasensya na. Ako, Kiao Yishen. Kapag dumating na ang nanay mo, tutulungan kita hanggang matapos ang pagpapanggap na ito. Ang pagtutulungan natin, hanggang dito na lang natin tapusin. Kung sakaling may kailangan si Attorney Kiao, nakahanda po akong makipagtulungan anumang oras. Pero sa bahagi ko, wala na po akong kailangan pa sa ngayon. Lilipat na rin po ako pabalik sa bahay namin. Sa lahat ng panahong ito, salamat po sa pag-aaruga ninyo sa akin. bahala ka kung anong gusto mo. Sige po, tiya. Sige. Naku, ang bait mong tingnan. Mas maganda ka pa kaysa sa mga larawan mo. Kunin mo ito. Huwag na po. Kunin mo na. Dahil ito ang una mong pagkikita sa pamilya ko, nararapat lang na sundin ang mga tradisyon. Maraming salamat po, tiya. Ganyan nga. Sige na. Kain na tayo. Sige na.
Di nyo na kailangang ihatid? Kailangan ko na ring umalis kaagad dahil may pulong pa ako bukas? Kian, gusto ka na ni Tia at tito mo? Mula pa lang nang masilayan ang iyong mga larawan. Kapag may panahon ulit, babalik ako kasama si tito para dalawin ka. Makaaasa po kayo. Tia, Ikaw naman, bata ka? Maging mabait ka kay Kian. Huwag na huwag kong mababalita ang pinapahirapan mo si Kian. Opo, nauunawaan ko. Mama, Aalis na po ako. Attorney Kiao, aayusin ko na po ang mga gamit. Dito na ba talaga magwawakas ang lahat? Parang isang panaginip lang ito. Bahala na, hindi rin naman talaga kami akma sa mundo ng isa't isa. anong ginagawa niya? Hindi ba kailangan ipaalam ang paglilipat ng pwesto at humingi muna ng pahintulot sa akin? Attorney Kiao, maaga pa lang kanina, inayos na ni Lee Kian ang kaniyang pagre-resign. Baka po nalaman mo sir, ang mga plano niya. Kaya nahihiya na siyang manatili rito. Ang mga babaeng tulad niya, talagang mahirap unawain, gayong may kakayahan naman siyang magtrabaho, pero lagi pa rin siyang umaasa na swertihin siyang makaangat sa mataas na lipunan. Sige, hanggang dito na lang. Kian, bakit bigla kang nagpa siya mag-resign? Yung internship evaluation mo ay maayos naman? Sayang naman kung aalis ka na ngayon. Isa pa, ang Tianze ay isa sa pinakakilalang law firm sa bansa. Lahat gagawin ng iba para lang makapasok dito, pero ikaw aalis ka pa. Wala na ang pamilya ko, kaya napag-isip-isip ko rin. Siguro, tama ang mama ko. Habang nabubuhay ang tao sa mundong ito, dapat mayroon siyang mapupuntahan at sariling pamilya. Mabuti at naunawaan mo na. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin, huwag kang mahihiyang lumapit. Huwag kang mag-alala, bakit naman ako mahihiya sa'yo? Bye. Inay, matagal na pa lang. Nagsimula ka nang maglihim sa akin. Young Master, saan nalaman na namin ang nangyari noon? Si Jinya na dumalaw sa inyo noon, naalala niyo pa ba siya? Siya ang nag-utos sa mga siga para manggulo sa law firm. Layunin niya ay para sa'yo at kay Lee Kian. Magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Kian, anong pinagkakaabalahan mo nitong mga araw? Noon, natatakot ako na baka masama ang loob mo, kaya hindi muna kita inabala. Pagkaalis mo, biglang naging napakatensyonado ang law firm. Sa huling meeting ni Attorney Kiao, seryoso at malamig siya buong oras. Matagal ko na ring hindi naririnig ang kahit ano tungkol sa kanya. Matagal na tayong di nagkita. Matagal na tayong di nagkita, Mr. Kiao. Kailangan niyo na po bang tuparin ko ang ating kasunduan? Kailan po ito? Ipadala na lang po ninyo sa akin ang address mamaya. Darating po ako sa oras. Ngayon po ba,
Ang tatay ninyo rin ay, Hindi. Ako ang narito para tuparin ang ating kasunduan. anong kasunduan? Nangako ako sa nanay mo na aalagaan at babantayan kita. Huwag kang matakot. Sa mundong ito, may taong laging mag-aalaga sa'yo. Tuloy ka muna sa loob. Noon, nagkamali ako ng tingin sa'yo. At di ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Nung panahong wala ka, marami akong napag-isipan. Kapag naniniwala ang isang taong tulad ko, mahirap na iyong baguhin. Nung una kitang makilala, naisip ko lang na isa kang iresponsable. Pero noong muli tayong nagkita sa law firm, binago mo ang tingin ko sa'yo. Sa totoo lang, isa ka palang seryosong tao at sobrang metikuloso ka sa trabaho. Pagkatapos, inisip kong mukhang pera ka at determinado kang makapag-asawa ng isang mayamang lalaki. Pero nang pinuntahan kita para sa pakikipagtulungan natin, walang atubili mo akong tinanggihan nang mabanggit ko ang $1,000,000 na bayad sa'yo. Li Qiangqian, habang tumatagal tayong magkasama, tila lalo pang nag-iiba ang tingin ko sa'yo. Hindi ko mapaninindigan ang sarili kong salita na maniwalang ang ugnayan natin ay isang karaniwang trabaho lang. Hindi ko rin alam kung kailan ito nagsimula. Parang minahal na kita. Nangako ako kay Tia na lagi kitang aalagaan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pwede ba? Ma. Ako na po. Qiangqian, bakit ikaw pa ang nagbukas ng pinto? Nasaan si Yishen? Ma, abalang-abala po siya. Naka-online meeting po siya. Ayos lang naman po ako, sabi ng doktor. Kailangan daw akong madalas maglakad-lakad. Ay nako, sobrang busy na siya. Ni pag-aalaga sa asawa, di na magawa. Ma, sobra naman po kayo. Nagpabukas lang naman ng pinto sa kanya, di ba? Kita mo na? Sabi ko na, ikaw ang tunay na anak, ako naman ay pinulot lang. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay kita. Habang nakatitig sa mga bituin, gusto ko ring makausap si Mama. Ma, natapos ko na. Ngayon, hindi nyo na kailangang mag-alala. Sa mundong ito, maraming nagmamahal kay Qiangqian. Ako, pati mga magulang ko, at ang magiging anak natin, lagi siyang iingatan.